guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, finally, pag-uusapan na natin itong pag-iling ni Idol. Kita nyo naman dyan sa title ng ating Idol, nababastusan sa mga umiiling. So, ibig sabihin ba, bastos din siya dahil umiiling siya? So, dito nga na reality check ni Attorney Claire si Idol. No? During the Senate, the budget hearing para sa DepEd. So, makikita nyo rito, sinight ni Attorney Claire. Actually, hindi lang si Attorney Claire. Pabalik tayo dito kay Miss A, na Gina G, kay Aiden. At andito rin si Katon Ying na idol niya raw si Idol. Pero napansin din niya yung pag-iling na yun. Anyway, unahin natin si Attorney Claire. Pakinggan natin si Attorney Claire dito. Ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yun? Kasi kulang ang pondo. O Senator Raffy Tulfo, bakit umiiling-iling kayo rito? Ano ba ang nararamdaman nyo habang nagsasalita si Senator Pia Cayetano? Hindi po ba ayaw niya ng umiiling-iling? Especially during the hearing. Ito'y sinabi nyo na doon sa inyong resource person. Nung umiiling-iling, ay nagalit kayo at pinagsabihan na huwag uulitin. Pero bakit kaya ninyo ito ginawa? Sa kapwa nyo, Senador. Senator Tolbo. Hindi, ma'am, huwag kayong iiling-iling. Yeah, No, I don't like that. Huwag kang iiling-iling. Para bang pinagtatawanan mo kami rito. Don't do that. True. Don't ever do that, please. You're being disrespectful. Para bang, don't do that. Baka gusto mo, ikaw ang tatanong-tanong, didiinin ko rito. No, I'm not. I'm serious. This is serious matter. We're talking about kapakanan ng mga farmers dito, and yet tatawa-tawa ka pa. So, katiwala na ang pinag-usapan dito, and you're still laughing. Hindi na masagot-sagot ng mga kasama mo and you're still laughing. Don't do. Wait lang guys, no? I just realized na nandito pala hindi ko alam na siya ang chairperson ng ethics. Andyan si Senator Nancy Binay. And right in front of her, ginagawa to ni Raffy Tulfo. Ito ba, kung tatanungin natin si Senator Binay, Senator Binay, is this even proper? Wala po bang violation under sa ethics ng Senado ang ginagawa ni Raffy Tulfo dito? Diba? Like, Do that, Yusek Sumbilya. Thank you. Napikon ba kayo sa mga katwiran ni Senator Pia Cayetano? Buti nga po hindi niya pa nabanggit itong bagong desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi na nga bago kasi 2016 pa. Ang jurisprudence na ito. So, paano mapapahinto yung mga... Okay. So, nasite ni Attorney Claire yung doon kay, DA. Okay, DA yon. Punta tayo dito kay Katon Ying. Panoorin natin yung sinite naman ni Katon Ying. Katon Ying, courtesy, no? Ng video ni Katon Ying. Mabilis lang po ito at sabi ko nga sa inyo, mabilisan lang ito. Ito po ay pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo sa mga abogado na ito po isa pong lady lawyer saka isang male lawyer. Lawyer po sila ng PCSO. Kung reliable source, eventually you will, yung STL ipipace out nyo. No, kahit na anong iling mo iha, mag-iling ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mong trompo yung ulo mo sa kailing, meron akong reliable source na eventually, pati yung STL, gagawin yung electronic sa taya. It's okay. Umiling ka lang. Sige, bigyan kita 1 minuto. Umiling ka na, umiling. Your Honor, the iLotto po is just an expansion and addition po to... Umiling ka lang, umiling. Gagalit, napipikon si Senator Raffy Tulfo sa pag-iling. Ayaw niya na may umiiling sa harap niya. Meron niyang isang official ng Department of Agriculture ng isang araw nung umiling sabi niya nababastos daw siya. Dahil umiiling daw po yung Undersecretary ng Department of Agriculture. Galit siya sa umiiling. Galit pala sa umiiling itong si Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Masama na, nakakabastos ba yung pag-iling? Kung kayo po ang tatanungin, nakakabastos ba yung pag-iling? Higi nga. I really don't think so. Alam nyo ba, sabagay hindi naman sila Filipino, but Indians, they have this manner of doing like this. You know? Dun sa mga OFW na nasa Middle East na nagkakaroon ng interaction sa mga Indians, no? Indian national. Mahilig silang gumanon. Hindi mo alam kung if they are agreeing with you, they do like this.
And if they don't, they say it. No. Pero para kay Senator Raffy Tulfo, pag siya kaharap mo at umiling ka, nababastusan siya. Nababastusan siya sa'yo. Sige nga, totoo bang nakakabastos yung pag-iling? I don't think Panoorin so. po natin ito, mga kababayan. Ito po ay noong September 9, November 9. Tingnan ko lang One of the programs, then they Dali. are governed by their own Dali lang po, guidelines. hanapin ko lang. Po sila nangongolekta sa estudyante. Wala ho silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we can I beg to identify disagree. the issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po. Ayan, narinig niyo, nakita niyo yung pag-iling ni Senator? Is being honored Excuse me. by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher, Hanapin lang natin. is authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. So, sa Senado, pagka umiling ka, pagkaharap mo Senator Raffy Tulfo, si Idol, yari ka. Bibigyan kayo 1 minuto para gawin mong trompo yung ulo mo. Opo. Pero dito, kitang-kita natin, eto habang nagpapaliwanag sa kanya ang isang kapwa niya senador, to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising. That is a generic term that I'm using. natatawa lang ako. Paano kaya mangyayari sa buhay natin, no? Sabi nga, anyway, medyo natawagan ako ng pansin sa palitan na to ng pangungusap. Ito po, kung bakit. To follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Panoorin niyo po ito kung paanong may theatrics dito sa Senado. Panoorin po niyo to. Or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal is submitted so that we can give it to DepEd kasi ay... Natatawa lang ako dito. Sorry. Natatawa lang ako dito sa eksena na to. Ninadlan na gano'n. Sa totoo lang po, kung may mga complaint, ewan ko kung baka nag-message. Natatawa lang ako dito sa eksena na to. Tinawag ni Gatonying ditong mahal na Pangulo. Hindi po siya Pangulo. Gatonying, hindi nga alam kung bananalo yun. Ninadlan na gano'n. Tama, sabi ni Gatonying. Sa totoo lang po, kung may mga complaint, ewan ko kung baka nag-message sa kanya yon o sumulat ba sa kanya. Pero kung sumulat sa kanya yon, yung mga, kung ang paniniwala po ng ating mahal na Pangulong Raffy Tulfo na mali ang ginagawa ng mga PTA na yan at tingin niya kadima-demanda, dapat kinuhanan niya ng mga sinumpaang salaysay yung nagrereklamo, total sangkaterba abogado niya. Pagkatapos, inihabla niya. Hindi po ba ihabla niya? Dapat inihabla niya. Okay. Is this the first time na narinig natin to as a suggestion? No. Hindi. Diba? Para may nangyari naman doon sa pagsusumbong sa kanya nung sangkatutak na teacher na yun, na magulang na yun. Exactly. Ang totoo na-discuss na po natin yung tungkol sa PTA. Pero ayaan nyo na po sila. Natawagan lang ako ng pansin. Kinakabahan ako baka pag may umiling sa Senado na ganun masita ng idol ko Senator Raffy Tulfo. Anyway, sige, matulog na kayo. Bukas na lang sa 2x2 alas. Diba? Dito tayo ngayon kay Miss A. Pakinggan natin si Miss A dito. Ito, lap trip. Pailing-iling ka pa ba nagsasalta si Senadora Pia Cayetano. Samantalang nung meron kang hearing, may session ka, yung resource person na umiiling-iling sa harapan mo, pinagalitan mo.
Ayaw mong umiiling-iling dahil feeling mo ginagawa kang tanga. Pinagtatawanan ka. Sinabi pang, do I look like stupid? Kung nandun ako, di sinabi ko, you don't look like stupid. You are stupid. Ikaw pwede kang umiling. Pero yung resource person hindi. Tangina, feeling mo nababastos ka pag umiiling yung kaharap mo o yung kausap mo. Eh nung nagsasalta si Pia Cayetano, di ba panay ang iling mo? Nilabasan mo pa siya ng pagkahaba-habang mga listahan ng mga di umano allegedly nagrereklamong magulang sa'yo. Rafi, if it is true, yung listahan mong yan, na talagang may mga nagreklamo magulang sa'yo dahil sa pilitin silang kinukuha na ng contribution, di sana inaksyonan mo agad. Sana ni-refer mo dahil diyan ka naman mabilis sa referral, di ba? Alright? Di ba, Rafi? Diyan ka magaling mag-refer. Ba't hindi mo agad ni-refer sa DepEd yan kung totoo yung sinasabi mo? Eh di sana nagawan agad yan ng aksyon because hindi papayagan ng DepEd yung sapilitang contribution na sinasabi mo. Lalo na kung ito'y nagaganap sa mga pampublikong paaralan na alam naman natin na may hirap ang mga nandoon. Okay guys, kayo natatanungin ko dito, no? Narinig naman natin common sa tatlong to na video na pinakita ko. Unang-una sa lahat, galit si Idol sa umiiling. Pero siya mismo gumagawa rin ng ganun. Kitang-kita naman natin. Dito na papasok yung sinasabi ni Miss Anne. Anong paninirang kailangan natin gawin kung mismong si Rafi Tulfo gumagawa ng paraan na masira niya ang sarili niya? Kitang-kita naman dyan, di ba? Pinakita ni Kato Nying, pinakita ni Attorney Claire, na-observe ni Miss A. May kailangan pa ba tayong sabihin dyan? Wala naman tayong kailangan sabihin. Ikitang-kita na ng dalawang mata natin na yung taong galit sa ginagawa niya, gawain niya. Anong matatawag niyo doon? I'm sure some people will gonna say narcissist at kung ano-ano pa. I don't know. Sige nga guys, kung kayo tatanungin ko dyan sa comment section, anong tawag niyo sa mga taong ganyan? Ayaw mong gawin sa'yo pero ginagawa mo sa iba. Diba? Halimbawa ba, ganito, balik rin natin. Yung sinabi ni Rafi Tulfo dyan sa abogada at saka dun sa taga-DA, sa Department of Agriculture, sabihin sa kanya yan ni Pia Cayetano. Ano sa tingin niyang ano sa tingin niyang mangyayari? Kung si Idol nababastusan, pag siya ang iniiling-ilingan ng mga tao, para sa akin guys, subjective yan. Ako hindi ako nababastusan. Siguro may mga gaya ni Rafi Tulfo na pag may nakikita siyang iniiling-ilingan siya, nababastusan siya. Diba? Okay na yun eh. Ako, para sa akin, nababastusan si Rafi Tulfo sa ganyan. Okay lang ako. Okay lang sa akin yun. Pero kung nababastusan ka na ginagawa yan sa'yo, I expect you na hindi mo yan gawain sa ibang tao. Because that is hypocrisy. Ayaw mong ginagawa sa'yo, tapos gagawin mo sa iba. Tama ba yun? Ano ba yung golden rule? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Diba? Imagine mo yung mga sinoplan ni Idol, mga abogado, undersecretary, tapos siya gaganon-ganon siya sa kapwa niya senador. Para sa akin, kung ayaw mong ginagawa yun sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Kasi nga ang reason mo, nababastusan ka. Pag may gumaganon sa'yo. So pag ikaw na gumawa, hindi ka bastos. Ganun ba yun? Kailangan ba natin sirahan si Rafi Tulfo? When in fact, kung ikaw compare, gaya na rin na sinabi ni Miss Anne, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa kanya, subscribe po kayo sa kanya. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Tayo, pinagdidikit-dikit lang natin, this is Rafi Tulfo and this is also Rafi Tulfo. Diba? Kaya ba guys, pagkalimbawa,
may tao sasabihin, ba, nanay nyo, tatay nyo, sabihin nyo, huwag kang magsisinungaling sa akin. Huwag kayong magsisinungaling sa amin. Tapos sila nagsisinungaling sa inyo. Ano mararamdaman nyo? Di ba magagalit din kayo? Sabihin nyo sa mga nanay nyo, tatay nyo. O di ba tinuturuan nyo kami huwag magsinungaling tapos kayo nagsisinungaling sa amin? You have to walk the talk. Kung ayaw mong ginagawa sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Siniraan ba namin siya? Hindi. Nakita lang natin na iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Anong masasabi nyo sa mga ganitong klaseng tao? Ayaw nilang gawin sa iba, ang ginagawa rin nila sa iba.